Ira POV. Ang tagal niya naman. Bulong ko sa sarili ko habang nakaupo sa batuhan dito sa may ilog. Nakalublob ang mga paa ko sa tubig at tahimik nung pinagmamasdan. Hinihintay ko kasi si Dark. Alam kong dito siya dadaan sa ilog, kaya naman dito ko siya napiling abangan. Hindi ko siya nagawang kausapin kanina. Bukod kasi sa babaeng kasama niya, talagang iniiwasan niya rin ako. Nasasaktan ako dahil sa cold treatment ni Dark sa akin. Pero naisip kong kasalanan ko rin naman kung bakit siya ganun sa akin. I push him away. At ngayong lumalayo na siya sa akin, ay ako naman to naghahabol sa kanya. Marahas akong napabuntong hininga. Napatingala ako sa kalangitan at pinagmasdan ng unti-unti nitong pagdilim. Ang magagawa ko na lang ay humingi ng sorry sa kanya. Nagalit ako dahil sa mababaw na kadahilanan, kaya kasalanan ko kung bakit lumamig ang treatment niya sa akin. Hindi kaya sa bahay na siya ni Mosa tumutuloy ngayon? Tanong ko sa sarili ko, saka ko hinakap ang dalawang binti ko. Sino ba naman ang makakatagal sa maliit na kuwebang yun? Wala maayos na higaan, paliguan at kainan. Pinilit ko siya manatili rito sa bundok nang hindi man lang inaalalang sitwasyon niya. Ang sama-sama ko ba? Nagalit ako sa kanya dahil lang sa pagbaba niya sa baryo. Pero kung ay isiping mabuti, ay hindi niya deserve na manatili sa ganitong lugar. You, Ira, ang sama nga ng ugali mo. Pinunasan ko ang gilid ng mga mata ko dahil sa pangingilid ng luha ko. Kailangan kong ayusin ang gusot na to sa pagitan namin ni Dark. Dahil kung hindi, siguradong hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. Naging alerto ako na marinig ang ilang kalusko sa paligid ko. Dark, tawag ko sa kanya. Tumayo ako at pinagpaganampitan ko. Muli kong sinilip ang paligid ko dahil sa mga kalusko sa narinig ko. Ilang boses ng mga lalaki ang narinig ko kaya mabilis ako nagtago sa halamanan. Sigurado ka bang dito nakatirang lalaking yon? Boses yun ni Tukmol. Oo, mga bata na natin na nakakitang umakit siya rito pagkatapos ito sa palengke. Sagot naman ng kasama niya. Binilang ko isa-isa ang mga lalaking kasama ni Tukmol at nalaman kong lagpas sa 10 walking sticks ang kasama niya ngayon. Gumapang ako sa halamanan para makalayo sa kanila. Nasa ilog sila, kaya naman hindi nila napansin ang pagpuslit ko palayo sa kinaroroonan nila. Muntik na ako mapasigaw na may 2 paang bigla na lang tumigil sa harapan ko. Ilang beses ako napalunok ng laway bago dahan-dahang iangat ang tingin ko sa lalaki. Nawala ang matinding kaba sa dibdib ko na makita ko sino ito. Mabilis kong hinila ang kamay ni Dark, kaya naman napaluhod ang isa niyang tuhod sa lupa. What are you? Tinakpan ko ang bibig niya, saka ko itinapat ang hintuturo ko sa labi ko. Sanya sa tumahimik siya, pero huli na dahil ramdam ko ang presensya na kung sino sa likuran ko. Boss, nandito ang hinihintay natin. At mukhang may pabonus pang bitbit na babae para sa atin. Sigaw ng lalaking nasa likuran ko. Tumayo kami ni Dark at hinarap ang grupo ni Tukmol na pinalilibutan na kami ngayon. Kung ganon, ay ikaw ang bagong boyfriend ng baby girl ko? Pero anong ginagawa mong kasama si Ira? Tanong ni Tukmol nang ibaba niya ang tingin sa akin. Maliit lang na baryo ang kinabibilangan namin, kaya halos kilala namin ang pangalan ng isa't isa. Ako ang pinakamaganda sa baryo, kaya famous talaga ako. Okay, mamaya ka na magyabang, Ira, kapag makakasurvive ka sa gabing to. Kung sinuwerte ka nga naman, nandito rin pala si Crush. Pahayag ng isang lalaki. Inirapan ko lang siya bago ilipat ang tingin sa leader nilang sobrang sama ng tingin kay Dark. Iloloko mo ba si baby girl ko, ha? Tanong ni Tukmol habang inihampas sa kamay niya ang hawak niyang batuta. Mas mataba pa ang batuta niya kaysa sa braso niya. May girlfriend ka na? Pero nagagawa mo bang lumandi sa iba? Hindi ko pagkakatiwala sa yung baby girl ko. Si kung katulad mong babaero ang pagsak niya. I don't know what you're talking about. Sa pagkakaalam ko, single pa naman ako. Malamig na pahayag ni Dark na parang walang pakaalam sa mga lalaking nakapalibot sa kanya. Chill-chill lang siya. Dinay-dinay ka pa, ha?
Ira, layo ka muna. Gugulpihin ko lang tong tarantadong to. Utos sa akin ni Tukmol. Hindi niya girlfriend si Mosa kung yun ang inaakala mo. Hindi ako naniniwala. Marami na nagsasabi na silang dalawa. Boys, ilayo niyo rito sa Ira. Hindi ako nananakit ng babae. Pero kapag nagmatigas ka, madadami ka talaga, ganda. Napairap ako sa hangin. Bago pa man ako malapitan ng lalaki may crush sa akin, ay nailayo na ako ni Dark sa kanya. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang sarili kong mapatili dahil sa kilig. Kalmahan lang natin, Ira. Gusto mo ba talagang madama yung babae mo, ha? Asik no Tukmol. Pasensyahan na lang tayo kapag nasaktan siya ng dahil sa'yo. Boss, wag naman si crush. Ibalato mo na lang siya sa akin. Matagal ko ng crush yan eh. Reklamo ng talking stick. Eagle Wings, assemble! Sigaw ni Tukmol. Itinago ko ang mukha ko sa balikat ni Dark habang nakatakip ang dalawa kong kamay sa mukha ko. Pinigilan ko wag tumawa. Pero tuluyan ang kumawala ang malakas kong tawa. Hoy! Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ng isang lalaki sa akin. Wala naman, chicken wings. Go na! Naka-assemble na ba kayo? Tawang-tawang tanong ko sa kanila. Eagle Wings kasi, hindi chicken wings. Sinabi ko naman sa inyo na palitan na natin ang pangalan ng frat. Tunog chicken wings kasi. Wika niyang isang lalaki. Shut up ka, Gonza. Tayo ang Eagle Wings. Noon at magpasa hanggang ngayon. Boss, pinagtatawanan niyang pangalan ng frat natin. Sumbong ng lalaki kay Tukmol. Dark, inaaway ako. Pabiro kong pahayag, saka ko inaangat ang tingin ko sa kanya. I was stunned for a bit when I saw him smiling. Mas lalong nagkadikit ang katawan namin nang pumaiikot sa bewang ko ang isa niyang braso. Ramdam ko ang mabilis na pagkalabog ng puso ko dahil sa ginawa ni Dark. Iniyakap ko sa bewang niyang dalawa kong braso, saka ko matamis na ngumiti sa kanya. Naglandian ng dalawa. Komento ng isa na sigurado akong walang love life. Sugod mga Eagle Wings! Sigaw ni Tukmol. Talagang pangalang yan? Stay here. Don't move. Utos ni Dark. Inalis niya ang braso ko sa bewang niya, sa kanya pinataka ng halik ang noo ko. Bumagsak ang panga ko dahil sa sweet gesture niyang iyon. Napasa po ako sa dibdib ko dahil sa muling pagwawala nito sa loob ng ribcage ko. Pa-full talaga. Baka isipin ko na hindi na siya galit sa akin. Pero wag kang umasa, Ira. Naipit lang kayo sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyo magtulungan na dalawa. Wait, ano bang may tutulong ko sa kanya? Ganda lang ata yung ambag ko rito. Napatili ako nang makita ang sabay-sabay na pagsugod ng 7 lalaki kay Dark. Ang daya? 7 versus 1? Nasaan ang hustisya? Napatakip ako ng mga mata ko dahil sa takot. Diyos ko naman, paano niya mapapatumba mga lalaking to kung sabay-sabay ang pag-atake dito sa kanya? Sinilip kong kaganapan sa pagitan ng mga daliri ko na makitang nangyayari ay doon ko na tuluyang ibinaba ang mga kamay ko. Tagi-isang sapak lang yon pero knockout ang mga ito. Sa bagay, kung papel sila, ay isang ihip lang din sila. Umawang ang bibig ko at ganun din si Tukmol nang mapatumba ni Dark ang 7 niyang bata. Wala pang 1 minuto yon. Pareho kaming napapalakpak ni Tukmol dahil sa nasaksihan namin. Pero kaagad din siyang napatigil na mapagtanto niyang kalaban ng pinapalakpakan niya. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Sugurin niyo na! Bulyaw ni Tukmol sa mga natitira niyang bata na nakatayo lang habang baka sa mga mukha nila ang pagkamangha sa kalaban. Sure ka, boss? Mukha ba ako nagjo-joke? Oo, boss. Nakita mo naman, di ba? Bagsak ang 7 bata. Eagle Wings, assemble! Sigaw ni Tukmol. Ayan na naman siya sa assemble niya. Mukha bang may makakatulong ang pagsigaw niya ng pangalan ng team niya sa problema niya ngayon? Who's next? Tanong ni Dark na hindi man lang pinagpawisan sa ginawa niya. Sinipa ni Dark sa mukha ang lalaking kumapit sa binti niya, kaya sabay-sabay kaming napaaw. Mga duwag, asik ni Tukmol sa mga bata niya.
Hindi ako natatakot sa'yo. Baling niya kay Dark. Are you sure? You want me to break some of your bones? Nakita ko ang pagtaas-baba ng Adam's apple ni Tukmol. Halatang kabado siya sa sarili niyang desisyon. Aba, dapat lang. Sa nipis niya, ay siguradong sampalang ang magpapatulog sa kanya. Para kay baby girl, ay patutumbahin kita. Halika rito, matira matibay oh. Sigaw ni Tukmol habang tumatalon-talon sa kanatatayuan niya at hinahampas sa hangin ang batuta niya. He's useless. Puro siya salita pero kulang naman sa gawa. Malalaki ang hakbang ko na lumapit kay Tukmol, saka ko kinalabit ang balikat niya. Kasabay ng pagharap niya sa akin ay siya ring pagtama ng kaamuko sa mukha niya. Bago pa bumagsak ang katawan niya sa lupa, ay nasalo na siya sa kasamahan niya. Kaya crush kita eh. Kinikilig ni Saad ang lalaki na siyang may hawak ngayon sa walang malay niyang boss. Inirapan ko siya, saka ko bumaling kay Dark. Ayos ka lang ba? Yeah, you. Tanong ni Dark, sa kanya kinuhang kamay ko tsinek ang kamao ko. Ayos lang. Pwede na ba tayo mag-usap? Come on, ihahatid na kita pa uwi. It's getting dark. Pahayag niya. Na makita niyang maayos naman ang kondisyon ng kamao ko, ay kaagad niya akong tinalikuran. Hindi pa rin ba kami bati? Dark, Pugito. Sinusubukan kong kunin ang atensyon niya, pero nanatili siyang walang pakaalam sa akin. Okay naman kami kanina ah. Hinalikan niya pa nga ako sa noo bago niya harapin ang mga kalaban niya. He even checked if my hands are fine. Kaya bakit bumalik na naman ng panalamig niya sa akin? Pa-fall talaga? Tapos ako naman, lagi na fall. Wait, did I already fall? Tumakbo na ako para masabayan si Dark sa paglalakad. Palagi kasi akong nauhuli dahil sa laki ng mga hakbang niya. Hindi ko alam kung sinasadya niya yon para maiwasan ako. Noon naman kasi, ay palagi niya ako sinasabayan sa paglalakad ko. Heist, ang daming issue, Ira. Dark, sorry na. Bati na tayo, please. Hindi ko naman... You almost got hurt today because of me. Mas makakabuti kung lalayo ka na lang sa akin. Ayoko. Kahit paulit-ulit mo pa akong itaboy palayo sa'yo, ay paulit-ulit din kitang kukulitin at lalapitan. Hindi lang ako miss sa baryong to. Ako rin ang Miss Persistent na Barangay Daton Ermita. Just so you know. You'll regret hanging out with me. You don't know me, Ira? Pugita, ha? Call me Pugita because you're my Pugito. Banat ko, saka ko siya kinindatan na malupit. Are you flirting with me? Bigla akong naubo na mabilaukan ako sa sarili kong laway. Are you okay? Tanong niya habang hinahaplos ang likuran ko. Gusto ko sanang humingi ng tubig sa kanya, pero naalala kong nasa gitna pala kami ngayon ng kakahuyanan. Oo. So, I assume you're flirting with me? Huwag kang feeling. Hindi ako katulad ng higad mong babae. Pagtataray ko sa kanya, pero kaagad ko ring binatukan ang sarili ko, mentally, dahil lumalabas na naman ang pagiging maldita ko. Sorry. Sorry for what? For calling your girlfriend a leech? Bakit ba iniisip yung lahat ng girlfriend ko si Mosa kahit hindi naman? It frustrates me. Eh kasi palagi kayo magkasama at naglalandian na dalawa. Siya lang naman ang dikit ng dikit sa akin. I keep pushing her away, but she's hard-headed. Why am I explaining myself to you? Oo nga naman, wala naman siyang karapatan para mag-explain sa akin. Ano niya ba ako? Pareho na kaming tahimik habang naglalakad pababa ng bundok. Hindi ko alam kung ano naglalaro sa isip ni Dark, pero nanatili siyang walang imik sa tabi ko. Gusto ko magsalita pero baka mas lalo lang siya mawisit sa akin. Don't do that again. Pagbasag ni Dark sa katahimikan na namamagitan sa amin. Do what? Involving yourself to trouble. Paano kung hindi ako dumating kanina? Mag-isip ka muna bago ka gumawa ng desisyon na hindi makakabuti sa'yo. Sinubukan kong kausapin ka kanina para balaan ka sa plano ni Tukmol, pero hindi mo naman ako binigyan ng chance. Depends ako. Hindi mo ko kailangang bantayan. Kaya kong sarili ko, Ira.
Malamig niyang pahayag. He's really pushing me away. Dark, let's be friends again. Katulad ng dati. Sorry kung ang sama-sama ko sa'yo nito mga nakaraang araw. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Mas makakabuti kung lalayuan mo lang ako, Ira. Hindi ka ba nakakaintindi? His frustration from me is all over his face. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang emosyong gustong kumawala sa akin. Pero tuluyan nang naunang tumulo ang mga luha ko. I heard him curse. Lumapit siya sa akin, sa kanya pinunasan gamit ang mga kamay niya ang pisngi ko. Ayaw mo na ba talaga akong maging kaibigan? Tanong ko sa kanya habang sinisinghot ang sipon ko. Madami akong kamote. Libre yun kapag friends pa rin tayo. Nakita ko ang pag-angat ng gilid ng labi ni Dark kaya ngumiti ako sa kanya. Malay mo naman, madala siya sa charm ko kahit may uhog na sumisilip sa ilong ko. Para bang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko nang haplusin ng hinalaki ni Dark ang ibabang labi ko. Napalunok ako nang bumaba ang tingin ko sa labi niya. Naalala ko tuloy noong unang beses na nalasahan ko ang labi niya. Ang lambot at ang tamis. Kailan kaya ulit mauulit yun? La? Huwag ka nang umasa, Ira. Nakapag-friendship nga sa'yo ay ayaw niya? Paano pa kaya kung more than that na? Natulog ka na nga lang, tapos sa panaginip ko gumawa ng sarili mong perfect love story. Dark. Untag ko sa kanya, kaya dali-dali siyang lumayo sa akin. Tara na, gusto ko na rin matulog. Sleep with me. Wait, what? Ha? Usal ko. Ang ibig kong sabihin is sa kwarto ko na lang matulog mamaya. Alam kong hindi ka komportable sa maliit na kuweba na tinutuluyan mo. Kaya, kung gusto mo lang naman, mariin niya akong tinitigan, kaya naman dahan-dahan akong napababa ng tingin. Are you sure? Oo, pero hindi ka po pwedeng magpakita sa mga magulang at kapatid ko kasi malilintikan tayo pareho. Sagot ko. Okay. Talaga? Matutulog lang naman, di ba? Oo naman. Eh bakit parang excited ka? Lo? Hindi ah. Pagtanggi ko, kahit ang totoo ay excited talaga ako sa hindi ko malamang dahilan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.